Ang Mabuhay Lanes na inaasahang magpapaluwag ng EDSA ang inikutan naman ng MMDA. Kabilang sa mga hinulit sinita, mga jeep na ginawang garahe ang loading at unloading area, pati barangay hall na sinakop na ang bangketa. Nakatutok sina Mark Salazar at Oscar Oida. Nagulantang ang ilang jeepney driver sa Commonwealth Avenue, Quezon City nang sa gitna ng kanilang pamamahinga, pinaguhuli sila ng mga tauhan ng MMDA. Ang bahaging yun daw kasi ng Commonwealth, ginagawang garahe ng ilang pampasaherong jeep. Instead of being a loading and unloading area, ginagawan lang garahe. Walang mga driver at maabutan natin sa bangketa na either nagkakainan. Sa isa pang bahagi ng Commonwealth Avenue, huli rin ang ilang jeepney driver dahil sa illegal loading at unloading. Una nang sinuyod ng MMDA Strike Force ang Mabuhay Lanes mula Quezon City hanggang Maynila. Sa E. Rodriguez Sr. Avenue sa Quezon City, ilang sasakyan na ang nasampulan. May mga natikitan. Nahatak pa ang jeep na ito. Pinagkukuha rin ng mga upuan at mesa ng mga karinderyang nakapwesto sa bangketa. Di rin nakaligtas ang gasoline tanker na ito, nakatatapos lang umanong mag-unload sa naturang gasolinahan. Nagkarga kayo, dapat umalis kayo pagkatapos magkarga, hindi iniwan dyan. Sa Maynila, natsyempohan naman ang ilang delivery rider na nag-aayos ng kanilang mga parcel sa bangketa. Inaayos naman po namin kagad sir, pagkababa, inaayos na po kagad. Sinasampan na po kagad namin. Pero alam niyo mali? Opo sir. Hindi naman po masama maghanap buhay. Everyone needs to make a living. But we have to put it sa tamang lugar at sa legal na paraan. Ang resulta, nahatak tuloy ang mga pang-deliver nilang tricycle. Sa Maynila pa rin, pati barangay hall na ito na nasa bangketa na ang ilang mga gamit, nasita rin. Paliwanag nila, napakaliit ng kanilang tanggapan. May nakausap na na mga pwedeng mag-sponsor kung mayroong public land, pwedeng tayuan. Kaso pa, wala naman kaming nangungupahan lang kami. Inikutan din ng GMA Integrated News ang bahagi ng Nueva Ecija Street sa gilid ng mall sa North Ed sa Quezon City. Ang tumambad sa amin, mga pedestrian na naglalakad sa kalsada kasama ng mga dumaraang sasakyan. Okupado kasi ng mga mesa ang bangketa para sa alfresco dining experience. May bahagi rin ng bangketa na puno ng iba't ibang street food carts. May roadside parking area din para sa mga motor ng customer. Problema ito ng dalawang barangay na parehong may claim ng jurisdiction sa Nueva Ecija Street. Ang barangay Ramon Magsaysay, malimit daw magpa-clearing operation sa Nueva Ecija Street. Nung isang linggo ang pinakahuling clearing ops, pero bumabalik din ang mga vendor. Ang barangay Santo Cristo naman, idinadaan na lang sa flyers ang paalalang illegal ang road obstructions. We really balance everything. Nakatali na lang talaga yung kamay namin. Diba? Siyempre, paano din naman sila nga hanap buhay. And on the other side, we have to follow certain laws and ordinances. Nahirap talaga. Damn if you do, damn if you don't. Ang problema raw ng Nueva Ecija Street ay gaya ng problema ng maraming kalye sa Metro Manila. Maliit ang espasyo para sa maraming tao at negosyo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.